Ayan, welcome sa ating Wednesday Word, mga kapatid. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa nangyari kay General Torre. Di ba kayo nagulat doon? Biglang sinibak si General Torre. At alam niyo ba kung anong masakit doon? Sapagkat siya kasi ay naglagay ng mga pagbabago. Yung ibang mga opisyales sa PNP ay kanyang mga binago. At sa totoo lang, yung kanyang second in command, pinapalitan niya at inassign niya sa ibang lugar. So ang nangyari, pumalag yung Napolcom kasi wala siyang kapangyarihang ilipat ng posisyon yung kanyang second in command. So ang nangyari ngayon, yun ay naging issue at ang sabi ni Ping Lacson, he went beyond his authority. Kumbaga, lumagpas yung kanyang pagsasagawa o paggamit ng kanyang kapangyarihan bilang PNP chief. So yun nga, ang nangyari, alam niyo kung ano masakit doon? Yung kanyang second in command na kanya inilipat ay ang siyang ipinalit sa kanya. Wow. Sabi mo, inalis niya yun, nilipat niya ng posisyon. Tapos ang ginawa naman dito ay yung kanyang second in command na inilipat niya ng posisyon, ang ipinalit sa kanya. Sipin nyo nga yung kung gaano kasakit yun sa kanya. Ngayon, na-offera naman daw siya ayon sa bagong posisyon sa gobyerno, si General Torre. Pero alam nyo, kanina ay napanood ko na siya in-interview si Torre. Ang sabi ni Torre ay, mukha ba akong bitter? Hindi naman. Sabi niya, hindi masama ang loob ko. Alam niyo, sabi niya, we just follow orders. Yun, ang ganda nun. Sabi niya, kahit parang nabigla ako, sabi niya, pero ang masasabi ko lang, hindi ako bitter, hindi ako masama ang loob ko. I just follow orders. Alam niyo, the Christian should be like that. Ang Kristiyano ay dapat ganun. Wala kang inireklamo, kahit pwede kang magreklamo. Sipin nyo, mula nang siya ay maupo na PNP chief, nakabuo lamang siya ng 3 buwan. At pagkatapos ay ang term ng mga nasa social media ay siya'y sinibak. Sipin nyo ngayon, masakit yun eh. Pero ganun talaga social media eh. Siya kahit no deal, ginagawang big deal. Hindi masyadong issue, pinalalaking issue. Kaya pati nagbabalita, ay tarantang-taranta sa kanya binabalita, pero yung mga tao parang simple lang sa kanila, nagiging matindi ang dating dahil sa paraan ng pagbabalita. Kasi nagbabalita ay ginig ng ginig pa kunyari at siya ay parang siya lang nakakuha ng balita, naka-scoop. The very reason kaya ako ito kinukwento kasi sana ang Kristiyano ganun din. Hindi ako bitter. I just follow orders. Hindi ako bitter, kundi sumusunod lamang ako sa utos ng Panginoon. Kailan ba dadating ang panahon na ang Kristiyano ay loloobin niya ang loobin ng Panginoon? Kailan ba niya gugustuhin ang kagustuhan ng Panginoon? Dito kasi sa babasahin natin, this is a story of Jesus Christ na lumapit sa kanya ang isang tao na humingi ng kagalingan. At ang sabi niya, kung loloobin mo lamang, Panginoon, ako'y gagaling. Sabi ni Lord, kung loloobin ko, o sige, niloloob ko. Ang ganda nun eh. Ang ganda nun. O sige, niloloob ko. At yun na, siya nakaranas ng kagalingan. So kung may Bible kayo sa Matthew chapter 8, ito ay tungkol sa buhay ng isang lalaki na may leprosy. Gusto kong paalam sa inyo na itong may sakit na ketong o leprosy. Ang English Bible kasi ay nakalagay leprosy. Pero gusto ko lang paalam sa inyo, especially ating mga estudyante sa homiletics. Pag sinabing leprosy sa Bible, hindi ito nangangahulugan automatic na ito ay ketong. Tinatawag kasi sa kultura ng Hudyo na leprosy ang lahat ng anumang sakit sa balat. Yan. Linaw ha? Sa kultura ng Hudyo, hindi dahil binanggit ang salitang leprosy, ito ay totoong ketong na nga. Pero, pag sinabing leprosy sa English, hindi ito automatic. That's why you have to make your own research. Pag sinabing leprosy, ito ay sumasakop sa lahat ng uri ng sakit sa balat. Ang tawag doon ay leprosy. Pero pag pinag-aralan mo, makitiyak mo na, ito ketong talaga ang tinutukoy. So ngayon, ito na pag binasa nyo yung Bibliang Tagalog, ketong nga ang talaga kanya tinutukoy. Kaya sabi ng verse 2, a man with leprosy was used for various diseases to ha. Yung pinaliliwanag niya. Ginagamit yung word na leprosy sa various diseases that affects the skin.
Sabi niya nung a man with leprosy, Lord, if you are willing, you can make me clean. Lord, if you are willing, you can make me clean. Verse 3, Jesus reached out his hand and touched the man. Sabi niya, I am willing. Ganyan, ang ganda ng ano. Sabi niya, Lord, kung nanaisin mo lamang na ako'y gumaling, ako po'y gagaling. Sabi ni Jesus, ninanais ko. O, diba? Dinakana siya ng kagalingan. Ang ganda nun eh. Kaya mamaya, pag pinag-aralan natin, makikita niyo bakit ganoon ang lapit sa kanya nitong leprous, itong may sakit na leprosy. Sabi ni Lord, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately, he was cleansed of the leprosy. So, isa yung sa mga kwento. Dahil pag binasa niyo yung kabuuan, sabi ng Bible, ay pumasok naman siya sa isa namang lugar ng tawagin ni Capernaum. Verse 5, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Isa siyang pinuno. At dito, pag binasa niyo, siya ay lumapit sa ating Panginoon. Yung centurion na yan, ibig sabihin, a soldier with 100 soldiers. Isang officer, isa siyang sundalong may katungkulan na ang kanyang sundalo sa ilalim niya ay 100. Kaya nga yung century, di ba? Pag sinabing century, 100 years. Centurion, a man, a general could be with 100 soldiers under him. So, yun yung sabihin ng centurion. Ngayon, ang gusto ko na ipakita nyo rito, nung na-encounter to ni Jesus, pagpasok niya sa Capernaum, ay binanggit, pardon my word, yung kanyang servant, hindi yung anak, yung kanyang servant. Sabi niya dito, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Sabi niya, Lord, he said, my servant. Hindi anak ha, nabagay ito kanina, paumanhin. So, sabi niya, Lord, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. So sabi ni Lord, shall I come and heal him? Kailangan ba akong lumapit para siya gumaling? Kailangan ba mo pumunta sa bahay niyo? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Lord, hindi mo na kailangan dumako sa bahay ko. Sabi niya, para siya pagalingin. But just say the word. You know, just say the word. Kasi ganito rin ang kanyang ginawa kanina. Sabi, di ba, nung isang may leprosy, Lord, if you are willing, sabi niya, you can make me clean. So, yung kanyang word, sabi niya, be clean. Sabi niya, I am willing, be clean. He just said the word. Kaya itong kwento ito magkarugtong. Kaya pagdating niya sa Capernaum, yun din yun ang gamit nitong lalaki, centurion. Sabi niya, Lord, just say the word and my servant will be healed. So, ito nga nangyari. At itinulad niya ito sa kanyang sarili. Tingnan niyo verse 9. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. So dito, kung mapapansin nyo, si Jesus ay nagulat doon sa pananampalataya ng centurion na yan, na sabi niya, Lord, di mo kailangan pumunta sa bahay ko. Just say the word. Sabi niya, and my servant will be healed. Alam niyo po ba, ako din ay mayroong mga tao sa ilalim ko, mga sundalo sa ilalim ko. Sabi niya, pag sinabi kong pumarito ka, pupunta siya. Pag sinabi kong pumunta ka doon, pupunta siya doon. Sabi niya, just say the word, and my servant will be healed. Tanong, kailan nangyayari? Diba? Yun naman pag-uusapan natin yan. Ay, sige, basta paano mangyayari yan sa amin? Na hindi na kailangang abalahin pa si Lord, pumunta sa bahay namin sa Pangasinan, sa Mikawayan, sa Malabon. O ano ngayon? Kailan mangyayari kaya yung just say the word, Lord, and the miracle will happen? Ito kasi ang pag-uusapan natin. Yung ating theme, ang naisin mong nasain, ang kanyang naisin. Yun. Ang tinguli, ang naisin mong nasain, ang kanyang naisin. Yung naisin ng Panginoon, paano ba ito mangyayari? Kasi dito, tandaan nyo, no, nakaranas ng kagalingan itong leprous, yung may leprosy. At ang sabi niya, Lord, if you are willing, I will be healed. Lord, kung gugustuhin mo lamang, ako po ay gagaling. Ganun. O sige, I am willing. Be clean. Sabi niya. I am willing. Sabi niya, be clean. So dito mapapansin niyo na ang isang Kristiyano, ang isang naglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga worker natin,
ay makakaranas talaga ng kagalingan yan kung gugustuhin natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Number one. Sige, number one. You have to feel, kumbaga, kailangan mong maramdaman yung tinatawag na feel of God. Yung damdamin ng Diyos, yung pangdama ng Diyos. Alam nyo, itong lalaking ito na may leprosy, pagka binasa ninyo, sabi niya, Lord, if you are willing. Alam niya si Lord napakamakapangyarihan. Alam niya si Lord kayang gawin ang kahit na ano. Pero dito, kung mapapansin nyo, hindi niya agad sinabi na, Lord, pagalingin mo ko. Wala mo nang ganun. Alam ko, Lord, ang lahat ay nakabase sa iyong kalooban. Alam nyo, yan yung isang napaka-importanting bagay na paglalapit tayo sa Panginoon. Kuminsan, we come to the Lord as if we are commanding the Lord. Dito, alam nyo, sabi niya, Lord, kung gusto mo, wala namang imposible. Lord, if you are willing, I will be clean. Alam nyo, dapat ganun ang lapit natin sa Lord. Lord, alam mo, kung gugustuhin mo, hindi naman talaga mahirap yung problema namin sa church. Lord, alam mo, kung gugustuhin mo lang, hindi naman mahirap yung aming sitwasyon. Lord, yung gugustuhin mo lang, makakabayad naman ako sa mga utang ko. Lord, kung gugustuhin mo lang, yung mga atraso ko sa iba, maaayos naman yun. I still remember, alam nyo, nung ako po ay nag-work sa corporate. Nung ako'y nag-work sa corporate, nung ako'y nakatira sa Malolos, naimbita ako sa Cavite. So nag-speak ako doon sa Cavite, tapos pag uwi ko, medyo hapon na pagdating ko sa Malolos. Sa Malolos kasi pag maulan doon sa crossing, binabaha sa ibaba. Ngayon, nung inabot ako ng baha, doon kasi sa crossing line, may flyover. Doon ako sa ilalim sumilong. I still remember this was 2007. Hindi ako nagkakamali. Pag silong ko doon, so yung ulan, hindi na ako nababasa. Pero alam niyo, pawis na pawis ako that time. Galing ako sa Cavite, nag-preach ako, magandang ginawa ng Panginoon. Tapos, nung nandun na ako sa ilalim ng tulay, so sobrang lakas ng ulan niya, sumisingit yung mga tubig ng ulan doon sa mga pagitan ng tulay na yan. Kaya yung ilalim, bumubuhos na rin ngayon yung tulog. Isipin nyo, pinagpawisan ako noon, paghapon. Nagbiyahe ako galing Cavite, nag-commute lang ako. Tapos sa ilalim ako, alam nyo, umiyak ako kay Lord. Kasi nababasa na ako, wala na akong tataguan. Alam mo, iyak ko sa Lord. Lord, sabi ko, alam mo, naalala ko kasi yan, yung sinabi niya, Lord, sabi niya, Lord, if you are willing, I will be clean. Alam niyo, nilapit ko kay Lord yun, sabi ko, Lord, alam mo, kung bibigyan mo ako ng sasakyan para sa ministry, hindi naman mahirap yun, di ba, Lord? Lord, gugustuhin mo na. Kasi Lord, tingnan mo, basang-basa na ako. Pinakita ko kayo, basang-basa na ako. Nahirapan na po ako, makamamag, kasakit ako, paano mo po ako magagamit? Ganon. Lord, if you are willing, pwede naman, di ba? Ganon ang prayer ko kay Lord. Talaga naglambing ako sa kanya, basang-basa ako. Ako pa naman, pagka nabasa ng ulan, parang ang bilis ng effect sa katawan ko, parang may ubuhin na ako, may sinat na, may atangkaso na. Kaya that time, niremind ako ni Lord sa verse na ito. Sabi niya, Lord, if you are willing. Alam niyo, napakagandang lapit nun sa Panginoon. Kumisa kasi parang dinidemand natin si Lord. Because we know God is capable of doing impossible things. Sometimes we are commanding God. Minsan, hindi na siya prayer. Dinidemand mo na siya. Dahil alam mo makapangyarihan siya, alam mo kaya niya kumilos. Minsan hindi na prayer, para ka nang nag-uutos sa Diyos. Alam niyo, napakaganda ng lapit nito. Sabi niya, Lord, if you are willing, you are recognizing God's authority to heal and when to heal. When to heal and when not to heal. Kaya sabi niya, Lord, if you are willing, I will be clean. Nagustuhan ni Lord yung lapit niya. Ito yung sinasabi ko, yung feel of God. Yung dama mo ang Diyos. Feel pakiramdam feel. Feel of God. Dapat meron tayo niyan, yung feel of God. Yung hindi kayong para kang tumakapag-utos parang enforcer sa kalsada. Tabi. Bisan parang pasahero ng taxi. Sabihin ng taxi driver, saan ka? Sige, bati mo! Diretso lang! Sa tapang natin kumisan. Bisan kahit sa prayer, ang tapang pa rin natin. Kaya yung gusto mo makita ang pagkilos ni Lord, hindi mo nakikita. Yung feel of God, dapat you recognize that God is capable of doing everything, but God has His own timing. Kaya nasabi niya lang, Lord, alam mo, kung gugustuhin mo, pwede naman akong maging malinis, mawala itong ketong ko. Kailan ka nanalangin ng ganun na you are recognizing God's authority and God's timing. Lord, kung gugustuhin mo naman, ang dali ko lang makapasok ng work. Lord, ang liit ng bagay na ito, kung gugustuhin mo lang.
It's a feel of God, yung dinadama mo, yung pangdama ng Diyos. Kaya dito, sabi ni Lord, okay, I am willing. Alam niyo, ang sarap mapakinggan kayo. Ako nga, nagbibiro nga ako kay Mami. Kasi nung nakaraan, nahirapan ako mula nung binenta ko yung sasakyan ko na Volvo, pandagdag sa business, at may iba pang pinaggamitan sa ministry, ay nahirapan ako, wala akong sasakyan, magkano ginagastos ko, no? Mura-mura yung 500 to 600 every Sunday, balikan. Sa taxi pa lang yun. Pag na-traffic ka, magkano yun? O every Sunday yun. Samantalang sabi ko, Lord, hindi naman imposible, di ba, nung magkaroon ako ng sasakyan. Alam mo, sabi ni Lord, wala ka pang license eh. Kaya nasikasok po yung lisensya ko. Kaya nung binigyan ako ng license ni Lord, nakakuha ko ng 10 years, no? Parang visa, multiple visa, parang ganun. 10 years kasi, wala naman kasi akong mga naging kaso sa pagmamaneho simula nung ako ay magmaneho. Kaya pagka wala kang kaso sa pagmamaneho, binibigyan ka ng 10 years. At ngayon, kahit sa loob ng 5 years na wala kang kaso sa pagmamaneho, ay binibigyan rin nila ng 10 years. The very reason kaya ako ito kinukwento sa inyo. How do you pray? Do you pray God as if you're demanding from God? Do you pray to God as if you are commanding God? Or do you recognize His authority? And you do recognize His timing and His kingship? Yung kanyang pagiging hari. Kahit ba kayang gawin ng Lord ang kahit na anong bagay, pero kilalanin mo ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority, kilalanin mo yung kanyang timing. So dito sabi niya, Lord, if you are willing, I will be clean. Ganun ka rin, Lord. If you are willing, kaya mo din naman akong supplyan ng pangangailangan. Lord, if you are willing, kaya mo rin naman akong bigyan ng pambayad dito sa aking pinagkakautangan. Lord, if you are willing, pwede namang mangyari ito, di ba? Alam niyo yung tinetestimony ko kanina? Lord, kita mo ko, basang-basa na ako, yung sinasabi galing ako sa kanya. Wala pang isang buwan mula nung manalangin ako. Binigyan ako ng company namin ng Vios, brand new. Tinanong niya ako, Mr. Ocdol, anong color ang gusto mo? Sabi ko, yung kulay blue na Vios. Kaya yung unang-unang labas na Vios, ay yun po yung nakuha ko that time. At dahil na malayo yung biyahe, magmula Pasig hanggang Malolos, ang kinuha ko noon ay yung manual. Kasi pagka na biyahe ka ng malayo, ang kailangan gumagalaw ka. Hindi katulad sa automatic, pag nagmaneho ka, paalang ang gumagana. At least pag manual, gumagalaw ang kamay mo. So, hindi ka masyadong inaanto. So, ang kaya kinukwento, sabi ko, Lord, di ba, hindi naman imposible. Maliit lang lagay lang sa'yo. Pwede mo naman ako issue ng sasakyan. Alam niyo, binigyan ako ng sasakyan ng office. Pero yung sasakyan na yun, may kasama yung performance. Kumbaga, yung mga quota sa sales ng aming grupo, halimbawa, yung team namin sa sales department, halimbawa, kung inaasahan lang ng aming office ay monthly, halimbawa, 7 million na sales, minsan ang benta namin, 12 million, minsan 10, laging over the quota na binibigay sa amin. Kaya yung management natuwa, ang ginawa, binigyan ako ng sasakyan, at yung sasakyan na yun, hindi ko binabayaran, sakay lang ako ng sakay, tapos binibigyan ako ng voucher, dadaan ka sa Shell, papakita mo yun, galing sa office namin, kakargahan nila yung kotse, tapos pati toll gate ko noon, sagot ng office. Sagot lahat, wala akong ginastos. The very reason kaya kinukwento, when we come to prayer, be careful. Naniniwala ka ang Diyos ay makapangyarihan, pero huwag mo siya utusan. Huwag mo siya i-command. Huwag mo siya parang dinidemand mo. Alam mo kaya napakaganda ng prayer na, Lord, if you are willing, ano yung prayer request mo ngayong gabi? Ano yung gusto mong dalahin sa Panginoon? Pwede hindi mo sabihin kay Lord, Lord, may kulang pa ako sa project namin, may babayaran po ako sa school. Lord, alam mo, if you are willing, kung kaya mo lang to, Lord, alam ko naman kaya mo. Pwede naman ako makabayad, Lord, di ba? Lord, hindi ako makabayad sa bahay ko. Pero Lord, di ba, kung gusto mo, makabayad naman ako. Kaya sabi ni Lord, if I am willing, okay, I am willing. Be clean. At siya'y naging malinis. So yun ang unang-unang point na kailangan meron tayo nun. When you come to the Lord, hindi ka dapat nag-uutos, hindi ka nagdidemand. Sabi dito, Lord, if you are willing, binibigyan mo siya ng pagkilala sa authority ng Diyos at kung kailan niya ito isasagawa sa iyo. Lord, if you are willing, I will be clean. As in, sabi niya, Lord, walang imposible sa iyo. If you are willing, it can happen to me. Ganun ka rin. Huwag mong pag-usapan yung kung gaano kahirap ang iyong pangangailangan o sitwasyon na yun. Ilapit mo kay Lord dyan na sinasabi mo, Lord, if you're willing,
kaya naman, di ba Lord? Kaya naman. Lord, if you are willing, sabihin mo yan sa Panginoon mamaya, bago ka matulog, pag-pray ka. Ibahin mo naman yung approach mo, hindi para kang judge na kumakautos Lord, ito ha, kailangan itong mangyari sa ganitong araw. Huwag ganun. Come to the Lord. Lambingin mo si Lord. Lord, if you are willing, I will be clean. Ramdam niya yung damdamin ng Diyos na hindi pwedeng utusan ng Diyos. You feel of God. Dapat maramdaman mo rin mo na si Lord, bagamat kaya niya lahat ng bagay, meron siyang authority kung kailan niya yung gagamitin at dapat meron kang pagkilala doon at yung timing kung kailan niya ito gagawin. Dapat alam natin yung pareho. Okay, number 2. Sa verses 5 to 7, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Alam niyo, nakadescribe ha, ito pinakinggan ng Diyos itong centurion na lumapit sa kanya na nangangailangan ng tulong. When you come to the Lord, show to Jesus that you need help. Pag lumapit ka sa Panginoon, ipakita mo kay Lord, Lord, I need help. Because my servant is sick, is paralyzed, at malapit na siyang mamatay. Kaya sabi niya, the Lord, He said, my servant lies at home, paralyzed. At siya po ay hirap na sa kanyang kalagayan. Suffering, terrible. So Jesus said to him, ito ha, tanong ni Lord, okay, so shall I come and heal him? Kailangan bang sumama ako sa iyo para pagalingin siya? Alam niyo, sabi ng centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word. Just say the word. And my servant will be healed. Hindi ba ganun yung nangyari kanina doon sa mayroong leprosy? Lord, if you are willing, kahit salita mo lang, kung lang sabihin niya, Lord, if you are willing, I will be clean. I am willing. Tapos sinabi na niya, be clean. Word yun. Yun sinasabi nung centurion na, Lord, just say the word. Sinabi niya kanina, be clean. At siya ay nalinis. At ngayon, Lord, naniniwala ako sa iyo. Kaya sabi niya rito, dapat ba ako sumama sa iyo? Hindi na po. Hindi po karapat-dapat na pumunta kayo sa aking bahay. Sabi niya, just say the word. Sabi ko, ganda ng faith nito, no? And, sabi ng centurion, explain siya. Tapos sabi ng Bible, namangha si Lord, grabe yung faith ito. Ngayon ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Kaya ano nangyari? Pag sinabi niyo, binasa niyo yung verse 13. Sa verse 13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. Kasi sinabi na niya, okay, let's go. Puntahan mo na yan. Sapagkat makakaranas na yan ng kagalingan. Sabi niya, just believe that it would. And his servant was healed at that moment. Grabe, gumaling yung kanyang servant without Jesus going to the house of this centurion. Ano yung number 2? Huh? Ang number 2 yung, una yung sinabi niya na, Lord, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Grabe yung tiwala niya kay Lord. Yung takot niya sa Panginoon na si Lord, kahit magsalita lang, mangyayari yun. So number 2 yung fear. Takot. Yung fear of God. Ikaw ba may takot ka ba sa Diyos? Alam niyo, isang dahilan kaya si Lord patuloy na kumikilos sa buhay natin. Dahil tayo ay may takot sa Kanya. Pero pag wala kang takot sa Panginoon, kailanman, walang himala mangyayari sa iyo. Grabe yung takot niya kay Lord. Lord, please, huwag na po kayo pumunta. Sabihin niyo lang, Lord. Umbisa kaya walang sagot si Lord kasi wala kang takot kay Lord. Kaya nadami mo nang narinig na salita ng Diyos. Marami ka ng verses sa Bible na nabasa na sumasaway sa iyo sa ginagawa mo mali. Wala kang takot sa Diyos. Kaya tuloy, yung fear of God, hindi mo nararanasan sa buhay mo yun, kaya walang miracles of God. Pinakita niya na siya ay mayroong takot sa Diyos. Lord, huwag ka na pumunta sa bahay namin. Okay na po yun, sabihin nyo lang. Ako nga po pag sinabi ko sa mga tauhan ko, punta ka rito, pupunta siya, lapit ka, lalapit siya. Gawin mo to, gagawin niya. So hindi nagpunta si Lord. Kumusta ka? When you come to the Lord, do you believe that God can do everything? Na sabi ni Lord, natuwa siya, okay, go. How are you? How's your feeling when you come to the Lord? May fear ka pa ba? Kung bisan alam niyo ang masakit sa atin, sinasabi natin may takot tayo sa Diyos. Pero gumagawa tayo ng kasalanan sa Diyos. Kaya yung mga himala na dapat ay maranasan mo mula sa Diyos, ay wala kang makita na galing sa Diyos. Dito sabi niya, Lord, just say the word. Hindi ko na po, Lord, pwede pumunta sa bahay. You don't have to. Just say the word. Alam niyo, magandang panalangin yan kay Lord. Lord, hindi man kita marinig ngayon ng audibly, Lord, pakita mo sa akin yung verse na magko-confirm. Just reading the word
tatanggapin ko po na ito ang mensahe mo para sa akin. Talk to the Lord. Huwag mo nang unuutusan si Lord. At kaya dito natuwa si Lord, grabe ang faith nito. Ngayon ako nakakita ng may ganitong pananampalataya. Napakasarap na ipagmalaki ng Diyos ang ating paniniwala sa Diyos. Kumisan, kailangan mong humiling ng malaki sa Diyos para makita mo ang malaking pagkilos ng Diyos. Kumisan kasi pag maliliit lang ang hinihingi mo sa Panginoon at nangyari, walang kadating-dating sa'yo. Kasi maliit lang hinihingi mo. Kaya minsan, you have to ask something big from God para lalo kang magkaroon ng malaking pananampalataya pagsagot ng Diyos at malaking paghanga sa gagawin ng Diyos. How do you pray to God? May takot ka pa ba sa Diyos pag nananalangin ka? O wala na talaga? Wala ka ng takot na nararamdaman sa pananalangin mo sa Panginoon. Dito, Lord, please, huwag ka na po pumunta sa bahay. Okay na po. So dito, sabi nga natin, ay the will to will His will. The will to will His will. So pangatlo, so 24, suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us! We're going to drown! Ito, kung papansin niyo yung level of burdens, yung level ng hirap ng sitwasyon ay matitindi. Una, yung leprosy, yung may leprous. Lord, if you are willing, gagaling mo. Sabi ni Lord, I am willing, be clean. Isa naman, yung kanyang servant, yung centurion. Ang sabi ng Bible ay paralyzed and was suffering terribly. Lord, wag ka na pumunta, Lord. Sabi niya, just say the word. So, sinabi niya, just say the word. At sinabi nga niya. Kaya siya ay nakaranas, nakagalingan, dahil yung servant niyang yun, sabi ng Bible, was healed at that moment. Nung sila ay naglalakbay na, nakaranas sila ng storm. Kaya lang at that time, Jesus was sleeping. So dito, sometimes we think that Jesus doesn't know what is happening to us. Kung isa natin hindi alam ni Lord ang nangyayari sa atin, nabigat na tayo sa problema, malulunod ka na sa problema, at kulang na lang, yugyugin mo ang kalangitan. Lord, we're about to drown, save us! Kailan ka umiyak ng ganyan? Sa bigat ng problema. Lord, hirap na po ako. Lulubog na po ako sa dami ng burdens, sa dami ng problema ko. Lord, ligtas mo po ako. Yun sabi. Pero alam nyo, sabi ni Lord, wala pa rin ba kayo pananampalataya? Hindi nyo ba nakita yung mga ginawa ko kanina? Kung minsan yung mga experiences natin previously, na siya ay sumagot, kumilos, dapat yung faith natin tumataas. Ang sinasabi nyo, mayroong storm, dahil natutulog ako, tingin nyo, hindi ko alam ang nangyayari. Minsan ganun tayo eh. Pag mabigat yung problema, tingin natin, natutulog ba ang Diyos? Sabi nga ni Gary V. Minsan na nagdududa ka kasi wala pang movement, ayan na yung unos. Dahil wala pang movement, at tingin mo, wala nang pagkilos na gagawin si Lord. Kaya dito sabi niya, Lord, save us. Bakit pinabayaan ko ba kayo? Nalunod ba kayo? Sino dito ang namatay? Wala namang namatay eh. Tinakot sila eh ng mga problema. Ngayon, ano ang kanyang ginawa? He replied sa 26, you of little faith, why are you so afraid? So ginawa niya, tumayo, then he got up and rebuked the winds and the waves. Ano nangyari nung nirebuke niya yung wind and waves? And it was completely calm. At ito ay kumpletong namayap. Ang lahat ay namayap. At ano nangyari ngayon dito? The men were amazed. Nagitla sila, nagulat sila sa ginawang pagkilos ng Diyos. Ang pangatlo natin yung tinatawag kong fixed. Fixed, inayos. Fixed, past tense. Fixed by God. When you come to the Lord, dapat matibay paniniwala mo na Diyos lamang ang pwedeng sumagot sa problema. Na kahit na gaano kabigat ang mga bugso ng uno sa buhay, dapat ang tindi ng paniniwala mo na ang Diyos lang ang kayang sumagot at magpapatunay. Dito pinatunayan niya. Hindi pa naman nalulunod, takot pa lang. Hindi pa naman namamatay kahit isang disciple. Pero they were burdened. Sometimes fears burden us so much. Baka ganito, baka ganun, paano pag ganito, paano pag ganyan. Tinatakot tayo ng malaking problema. Kasi nga, in front of us, the storm is there. In front of us, you see kung anong pwede mangyari. Pero sa namin na pwede mong isipin na, naku, baka lumubog kami. Pwede mo lang isipin,
kaya itong ayusin ng Diyos. Ano nangyari? Nung pinakialaman ng Diyos yung store, it was completely calm. Ito yung sinasabi kong fixed, inayos ng Diyos. Fixed by God. Pag lumapit ka kay Lord, tandaan mo, si Lord lang, ang ating Panginoon Diyos lang, dapat ang inaasahan mo ng mag-aayos. Pag lumapit palagi kay pare, kay mare, dito yung problema, Diyos lang ang nag-ayos. Sino dito sa atin yung nagra-rattle na sa dami ng bayarin? Sino sa atin dito yung parang napupuno na tayo ng takot, baka ganito, baka ganito. So God is telling us, anak, I know what's happening. Ginising na mga alagad. Jesus, Lord, we're drowning. Please save us. Isang ganyan tayo, di ba? Akala natin kay Lord, natutulog, kasi wala pang sagot. Andyan na yung storm. Sometimes, we come to the Lord, inahayaan niyang maging hopeless tayo para makita mo na sa panahon na guguluhan ka, ang Diyos lang kaya magbigay sa iyo ng kasagutan. Dito, He rebuked the winds after He rebuked the disciples. You have little faith, wala pa rin ba kayo pananampalataya? Hindi ba nakita yung nangyari kanina? Di ba? I just used the word. Sinabi ko, I am willing, be clean. Salita ko lang yun. Ano nangyari? Gumaling yung may leprosy. At anong sinabi niya doon sa centurion? Sabi kasi ng centurion, just say the word. At sinabi niya, okay, let's go. Sabi niya, your servant will be healed. And that servant was healed that time. Ngayon, ito, muli, salita na naman niya ang kanyang ginamit. Ano yung salita niya na kanyang ginamit? Sabi niya, you have little faith. Nirebuke muna yung mga disciples kasi yung mga previous na nakita yung pagkilos ng Diyos, wala pa rin ba kayong faith? As sinasabi sa atin ni Lord, ang dami na nating mga naranasan nung mga nakaraan. Bakit parang ang tingin mo wala akong gagawin, anak? Ang tingin mo, anak, pababayaan kita. Ganun ba? Hindi, dahil ako'y tahimik, ibig sabihin pinabayaan kita. Hindi, anak, mahal kita. At muli, yung salita niya ay ginamit niya. Pinayapa niya yung unos. At ito nga, sa magitan ng kanyang salita, ay napaya. It was fixed by God. Inayos ng Diyos. Kaya naman yung mga burdens natin, yung mga kabigatan natin ngayon, kung hindi man yan naayos ng kaibigan mo, yung kumpare mo, yung classmate mo na nangako sa'yo, ang sinasabi ni Lord dito, I am the only one who can fix your life. Ako lang kaya mag-ayos ng buhay mo. Yung problema mo, anak, hindi ako natutulog. I know what's going through. I know what's going on with your life. I'm not sleeping. At dito, pinakita niya, I can fix your life. Doing the will of God is not something you add to your life. Rather, it is a course that you must choose to take. Leta, ang sinasabi ko, yung pagganap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay hindi lamang isang bagay na idadagdag mo sa iyo. Kundi ito ay isang kurso na kailangan mong pagdaanan upang ito ay iyong matutunan. So, si Lord, marami ang mga programa sa buhay natin. Sometimes, may mga situation na nag-create ng doubt. Pero huwag niyo kalilimutan yung mga talatang ito. Nagsasabi sa atin, regardless of what you feel, regardless of the kind of problems you have, only me, Jesus, can fix your life. Welcome sa ating Wednesday Word.